Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha. Pilipinas ang ating oras, 6:41 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Happy Wednesday night, April 15, 2026. Samahan niyo po sa talakayan hanggang mamayang 7:30 ng gabi. Kung tayo ba ilalabas sa screen? Samahan niyo po sa talakayan hanggang mamayang 7:30 ng gabi dito po sa Usapang Legal. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina, Attorney Cam. Makakasama niyo po ako po si Josa Cruzato. At ito naman po si Vino Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At dahil wala si Attorney Cam, may mahalagang lakad. Usapang makabuluhan muna tayo for tonight. Gusto ko yung parang tutulog na yung boses ko. Di ba? At dahil summer vacation na, tayo muna ay magchikahan about that. At syempre magbibigay tayo ng paalala sa ating mga kababayan na mahilig mag-staycation, Yes. di ba, mag-adventure ngayong summer season para maiwas sila sa scam. Nakinig po kayo sa Trio Tagapayo. DZRH Trio Tagapayo pala tayo for tonight. Kasi naman, alam naman natin kapag mga gantong buwan na, sobrang init ng panahon, parang ang dami talaga sa ating mga kababayan na dagat na. Yes, Ayan. diba? Parang gustong hampasin ng hangin na may kasamang buhangin. At alam nyo, kung hindi naman sila dagat na dagat, parang gusto nilang pumunta sa bahay bakasyunan. Ayan. Ibang bakasyunan, di ba? Mga staycation nga, Oo, mga ganyan. di ba? Magta-travel. Oo. At syempre, kaakibat nito, kanina pa, kilawatan ng tubig. Kaakibat nga po nito ay, of course, lipa na naman ang mga scam, iba't ibang uri ng scam. Ngayon nga pong summer vacation at kaugnay niyan ay syempre naglabas ang Philippine National Police ng kanilang abiso, security and safety tips kung paano nga ba makaiwas dito. Siyempre meron din dyan na bukod na listahan ang Scam Watch. Mamaya ay papasadahan natin yan. Yan ang ating topic for tonight. Baka kayo diyan ay akalay nakapag-booking na pagdating doon sa resort ay sarado pala. O kaya kung hindi naman sarado, pagdating mo doon, sasabihin sa'yo sa front desk, ay wala naman po kayo ma'am dito Ayun, sa totoo. aming bookings. Wala naman. Nagamit pa. Yeah, kung hindi naman ganyan, sobrang layo naman sa picture. Yung Oo. mga cement. Totoo na kami. Ang blue po ng pool nyo, bakit green na po dito ngayon? Uy, para may pinanghugutan ka, naranasan mo na ba ito doon? Medyo malumot lang po yung pool. Hindi lang pala nalinis. Malay nyo, mabiktima kayo ng mga peking accommodation, peking resort, hotel pages, na akala ninyo ay, uy, napakamura nito, maganda yung Yes. package. Tapos o kaya naman yung iba, nag-down payment na napakalaki, o kaya nagbayad na talaga ng full payment, ay
na-scam na pala kayo. Pagdating doon sa place, wala naman pala talaga sila doon sa Totoo. listahan. Wala palang resort. Oo, diba? Slaughterhouse pala yun. Grabe yung slaughterhouse. Pwede bang gubat-gubat muna? Yeah. Kaya naman po sa mga kababayan po natin dyan na nakikinig at nanonood, pwede po kayo mag-comment sa aming YouTube at Facebook Live DZRH News Television at DZRH News. Pwede din po kayo mag-text sa aming pong text line na 0919-2826-485. Ang aming pong text line na 0919-2826-485. Pwede po kayong mag-text dyan. Ano po ba ang mga paghahandang ginagawa nyo ngayong summer season na saan po ba kayo pupunta? Ano mga balak nyo pong gawin ngayong summer? Ayan. At syempre, maliban sa ating topic, pupuntahan natin ang pinakahuling balita na tinutukan ng DZRH. And of course, meron din tayong ratsyada ng mga reports later on. Until 7:30 po tayo, pero bago tayo mag-commercial break, puntahan nga po natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Ayaw maging kampante ng Department of Energy sa commitment ng Iran na payagan ng Pilipinas sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na bukod sa gitnang silangan na maaari namang mag-import sa South Korea, Japan at Russia ang oil companies. Ayon sa kalihim, ang mahirap pa sa ngayon na dumaan sa Strait of Hormuz. Kaugnay niyan, posibleng masundan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod na linggo batay sa 2 araw na trading. Ayon kay Energy Undersecretary Sandy Sales, bahagyang bumaba ang presyo sa global market sa kabila ng anunsyong blockade sa Strait of Hormuz ni US President Donald Trump. Kung magpapatuloy aniya ang ganitong market reaction, maaaring mas maging stable ang presyuhan o magkaroon ng rollback. Pero paalala ni Sales, may natitira pang 3 araw na trading sa world market na magdidikta ng price adjustment. Kaugnay po ng balitang yan, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng makaranas ng aberya sa supply ng kuryente sa bansa ngayong tag-init. Gayunpaman, niliwanag ng kalihim na kung mayroon mang power outage, ang problema hindi dahil sa epekto ng global crude prices. Ayon sa opisyal, katiting na porsyento lamang ng mga planta ng kuryente ang gumagamit ng diesel sa operasyon. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Garin na kung sakaling mag-brownout, ito ay karaniwang sanhi ng pagpalya ng mga planta sa panahon ng tag-init. Samantala, may parating na 22,000 metric tons na LPG sa bansa sa susunod na buwan. Ayon kay Energy Yusek Sandy Sales, kinontrata ito ng Department of Energy sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company. Inaasahan ang delivery nito sa ikalawa o ikatlong linggo ng Mayo, kaya magkakaroon ng kaunting buffer stock. Tiniyak ni Sales na patuloy silang naghahanap ng alternatibong sources upang mapataas ang inventaryo. Sa iba po nating balita, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitaw sa tungkulin ni National Security Advisor Eduardo Año. Sa isang briefing sa Malacanang, kinumpirma ni Undersecretary Attorney Claire Castro na nagdesisyon si Año na magretiro na sa serbisyo publiko. Pinasalamatan naman ng palasyo ang kalihim para sa kanyang dedikasyon at tapat na paglilingkod sa mga Pilipino. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Año na epektibo ang kanyang pagretiro bilang National Security Advisor at Director General ng National Security Council bukas, April 16, 2026. Ayon kay Año, nagdesisyon siyang magretiro dahil kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan. Papalitan si Año ni dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban Jr. na may malawak na karanasan sa military operations, defense planning at national security. Sa iba pang balita, maaaring ituloy ng Amerika at Iran ngayong linggo ang peace negotiation sa Pakistan. Ito ang sinabi ni US President Donald Trump matapos mag-collapse ang usapan noong weekend dahilan upang magpataw ng blockade ang Amerika sa mga pantalan ng Iran. Sa isang panayam ng New York Post,
Ipinihawatig ni Trump na maaaring itakda sa susunod na 2 araw ang resumption ng negosasyon dahil hindi umantong sa kasunduan ng pag-uusap sa Islamabad kamakailan na bahira ng pagdududa ang resulta ng umiiral na 2 linggong ceasefire sa gitnang silangan. Kabilang sa mungkahi ng US ang pagtatakda ng 20 taong suspensyon sa lahat ng nuclear activities sa Iran. Ayon sa source, hanggang 3 taon lang ang maaari konsidera ng Tehran sa naturang proposal. Update sa ating Safer Cities Drive ng pamahalaan, higit 72,000 na katao ang hinuli sa buong Metro Manila kaugnay ng operasyon nga po ng Safer Cities Drive ng DILG. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, ang naitala nilang bilang ay mula pa noong April 6 nang simulan nila ang operasyon sa iba't ibang lugar sa kamay NCR. Tiniyak ni Aberin na nirerespeto ng mga pulis ang karapatan ng mamamayan, pagsunod sa police operational procedure at hindi sa lahat ay mahigpit na pinaiiral ang maximum tolerance. Kabilang sa mahigpit na ipinatutupad ay ang 10 p.m. curfew sa mga minor de edad, bawal ang pag-inom ng mga alak sa tabi ng mga kalye, bawal ang topless o walang suot na pang-itaas, lalo na sa mga kalalakihan at lalong bawal ang pagkaraoke o videoke sa gabi. Ayon pa kay Aberin, mahigpit ang kanilang bilin na kung kinakailangan ay bigyan muna ng warning ang sino mang mahuhuling individual bago tiketan. Ito ay kasunod ng mga batikos ng isang nakahubad na lalaki ang naabutan habang naghahalo ng semento para sa ginagawa niyang bahay. Na binisita na kanina ni Secretary John Vic Rimulya at humingi ng tawad. Samantala, good news naman po sa mga pasahero, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Solo Parents Day. Simula po ngayong araw, April 15 hanggang April 18, libre ang sakay sa lahat ng istasyon sa MRT3 hanggang April 18 naman, araw ng Sabado sa LRT2. Epektibo po ang oras ng libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at babalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa parehong linya. Para po masiguro ang libreng sakay, kailangan lamang ipakita ang valid Solo Parent ID sa alinmang istasyon ng tren. Samantala, inaasahan na ang patuloy na mataas na bilang ng mga biyahero sa susunod na linggo sa kabila na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, nananatiling mataas ang travel volume kahit may mga aberya sa paliparan at flight schedules. Sa tala ng BI, umabot sa 782,344 na pasahero ang naproseso sa lahat ng international ports of entry mula March 29 hanggang April 5, kung saan 391,243 ang arrivals at 391,101 ang departures. Naitala sa unang quarter ng 2026 ang kabuang 4.2 million arrivals at 4.5 million departures, mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ng humigit kumulang 80% ang travel papunta at mula sa mga bansa sa Middle East sa unang quarter ng taon. At nga ng mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Magandang gabi kay Attorney Cam at sa Hello kanyang po. Janakis na nakikinig daw, pabalik na sila ng Manila. Oo na, makakasama nyo na si Attorney Cam sa At Friday. syempre ang kanilang very, very, very masipag na piloto, si Kuya Utoy. Hello po. Hello. Ingat po kayo pabalik. Safe trip. At syempre sa ating pagbabalik, speaking of safety, pag-usapan naman natin ang security and safety tips nga po ng Philippine National Police dito sa tinatawag na summer booking scam or holiday booking scam. Mula po yan sa Philippine National Police. And of course, pasadahan natin yung abiso mula sa Scam Watch. Yan. Sa ating pagbabalik po yan, na Pilipinas ang ating oras. 5 minuto bago mag alas 7 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple